Bandang tanghali sa inyong mga ka-hometown at nandito na naman nga tayo dito sa bundok. Tayo ay magtatanim ng ilang puno ng kahoy saka niyog. Ito yung mga dala-dala ko ngayon na pantanim. May ilang puno ng bayabas nakalagay sa dalawang plastic. Aywan ko kung mabuhay ito kapag pinaghiwa-hiwalay ko kasi isang tumpok yung nailagay ko sa isang plastic. Kaya isang plastic na polyethylene. Medyo marami yung laman. Sana mabuhay kapag pinaghiwa-hiwalay ko siya. Itong isa naman, ito ay puno ng barayong. Sabi ng mga matatanda, matigas daw ito na kahoy, pwedeng gawing haligi. Kaya dinala ko dito sa bundok at itatanim ko. Itanim ko na yung bayabas. Hindi ko na pinaghiwa-hiwalay kasi baka mamatay pa. Matira matibay na lang. Dito naman yung isa. Matira matibay na lang din kasi pag pinaghiwa-hiwalay ko pa baka mamatay. Andito naman yung barayong. Yung naman itatanim ko, papasukin ko na yung gubat na yan. Tatanim ako sa ilalim. Pero dapat malinisan yung sa may puno ng nyog para tumubo siya ng maayos. Kasi kung papabayaan mo lang na may mga malalaking puno, mabagal yung paglaki ng nyog. Tapos na rin ako mga ka-hometown magtanim ng nyog. Ito yung isa sa mga tinanim ko na nyog. Hindi ko lang alam kung lumago yan dyan kasi nasa ilalim ng napakalaking puno. Yan o. Tapos napakayabong ng mga dahon. Pero nasisikatan naman ng araw. Kaya baka lumago din yan dyan. Hindi na ako mga ka-hometown makapagtanim kasi naubusan ako ng tubig. Hindi na kaya ng power. Medyo hingal na. Mahirap dito pag walang tubig. Malayo kasi sa sa pinagkukunan ng tubig. Naubos ko na yung baon ko na 1.5 liters na tubig. So babalik na ako sa sa barangay. Sa sentro ng barangay. So hanggang dito na lang muna mga ka-hometown yung vlog ko para sa araw na ito kasi naubusan ako ng tubig. Kinakailangan kong bumalik na sa barangay kasi nauuhaw na ako. Salamat pala sa inyong pagsubaybay.